Parang araw-araw may kompetisyon ng pasarapan ng tindang pares sa lugar nila Benji. Kada madadaanan nilang sityo, may nakikita silang mga nagkukumpulan na tao. At sa tuwing lalapitan nila mga yon, nakikita nilang kumakain lang pala ng pares. Ito na ang sistema sa kanilang lugar mula nang mauso ang pagkain na yon. Baliw na baliw ang mga tao sa ganun. Dumarating na nga sa puntong araw-araw na lang na pares ang kinakain nilang lahat. Pre, may bago na naman parisan dyan sa Sitio Dos ha. Alam niyo kung anong pangalan ng parisan na yon? Ano? Patarantaduan na naman siguro yan. Ang pangalan ng parisan na bago dyan, Paris na Malagkit. Paborito ng mga kabit. Seryoso ba? Eh di puro kabit lang yung kumakain dun. Ewan ko, siguro. Kasi yung nagtayo ng bagong parisan dyan, may galit sa mga kabit eh. Ayos sa pangalan ah. Habang tumatagal, dumadami pa kulo ng mga parisan dito eh, no? Habang tumatagal ka mo, halos magkakatabi na parisan. Baka kada bakuran may parisan na sa loob. Lahat, nagtinda na. Hindi ko talaga malaman kung ano ba talagang meron sa Paris eh. Masarap nga siya pero para sa akin, hindi naman talaga nakaka-addict. Marami na kasing tamang magluto ngayon. Kaya yung mga parisan na yan ang nagiging takbuhan nila. Lalo na yung mga galing sa bayan at nagtatrabaho sa construction site. Dahil sa pagod sila, wala na silang oras para makapagluto. Tama si Benji. Kaya ikaw, makisakay ka na lang. Saka lang ako matutuwa kapag may nagtitinda na ng Paris ng magagandang babaeng nagbabantay. Sus, yang ka na naman. Torpe ka naman eh. Hindi ka nga makalapit kay Ellen nung nakaraan eh. Alam niyo namang kasama palagi yung nanay eh. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo dun sa bagong parisan. Ano nga ulit pangalan nun? Paris na Malagkit, paborito ng mga kabit. Lang yan talagang pangalan niya, no? Dahil katatapos lang din naman maglaro ng basketball ng tatlong magkakaibigan, nakayayaan na lamang silang kumain sa bagong parisan. Gusto nilang malaman kung masarap din ba yun o gaya lang din ng iba, na puro sabaw lang, wala namang karne. Nang dumating sila, ay agad naman silang inasikaso ng mga nagbabantay. Karamihan sa mga bantay ay mga bakla. Mga magagaling mag-English kaya halos dumugudugo na ang ilong nila sa pakikipag-usap. Pagtikim nila ng pares, napanganga sila sa lasa nito. Wow! Unang tikim, matabang pa rin! Uy, huwag kang maingay. Hinaan mo ng boses mo. Mga babaya, marinig ka, kausapin na naman tayo. Pakiusap lang ha, ayaw ko na mag-English. Totoo naman na matabang eh. Kaya pala walang kumakain dito kahit bagong tayo lang. Ubusin mo na lang. Baka sabihin napilitan lang tayo. Nilagyan na lamang nila ng sangkatutak na asin ang kanilang kinakain para kahit na papaano, hindi naman masayang ang perang binayad nila. Maya-maya lang, natapos na rin sila sa kanilang kinakain. Inalok pa sila ulit ng mga binabae pero dali-dali na silang tumakbo paalis. Pambira naman. Bakit ba tayo tumatakbo? Ikaw kaya ang makipag-usap sa mga yon. Tabang na nga ng Paris, English pa. Kaya pala para sa mga kabit eh, kasi matabang. Napapailing na lamang sila ng mga sandaling yon. Pakiramdam nila, nagtapon lang sila ng pera. Mula nang matikman nila ang Paris na yon, ay sinabi nilang hindi na sila uulit doon. Mananatili na lang silang loyal sa mga nakasanayan nila. Umuwi na lamang si Benji sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, inabutan niya ang kanyang ina na abalang naghihimay ng kangkong. Buti naman at nakaisip pa pang umuwi. Mama naman, kung makapagsalita parang isang taon na akong nawala ah. Kanina lang naman ako umalis tanghali. Sira ulo ka rin talaga na. Yung mga pinagagawa ko sa iyo, hindi mo na namang ginawa. Wala ka na nga trabaho, hindi ka pa mautusan dito. O ayan, Ano nga yan? pera malamang. Saan naman ang galing yan? Nang hold up ka ba? Anong nang hold up? Mukha ba akong hold upper? Mama naman eh. Abay malay ko. Saan nga galing ang perang yan? Panalo namin sa pustahan sa basketball. Ayos ah. May napapala ka pala sa basketball na yan. Oo naman ma. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. Nasan nga pala si Papa? Ayun, may ginamot na naman. May nagpunta kasi rito kanina. Ano raw ang sakit ng pasyente? Sakit sa katangahan. Ha?
Nangingi sila ng tulong sa papa mo para daw hindi maging tanga ang anak nilang babae. Yung babae kasi, nag-asawa ng pangit. Hindi matanggap ng mga magulang. Kaya akala nila, yung katangahan ng anak nila sakit na pwedeng malunasan. Grabe naman mga magulang yun. Pero mas grabe si Papa pinatulan niya pa. Malakas ang pangangailangan ng papa mo Buti pa, tulungan mo ako mag-himay nitong kangkong na to. Baka ikaw himayin ko kapag napikon ako sa'yo. Sinunod na lamang ng binata ang inutos ng kanyang ina. Ayaw niyang mabato na naman ang kaldero kapag nagkataon. Mainitin kasi ang ulo ng matandang babae. Baliktad ang ugali nila ng asawang si Lando. Si Aling Oryang ay parang laging may kaaway. Mataas ang boses, maangas magsalita at talagang matapang. Habang si Mang Lanorio naman ay tahimik lang, mahinhin at mababa ang tinig. Makalipas lang ng ilang oras, nakabalik na rin ang ama ni Benji. Sakto naman naluto na rin ang kanilang hapunan. Nakita niyang parang dismayado ang kanyang ama nang umupo ito sa kanilang harapan. Kaya naman, hindi na naiwasan ni Benji ang kumustahin si Mang Lanorio. Opa, mukhang hindi ka yata masaya. Ano ba nangyari sa lakad mo? Paano ako magiging masaya? Hindi ko naman kayang alisin ng katangahan ng anak nila. Pag-ibig ang kalaban nila, walang lunas yon. Hindi ka nabayaran. Binayaran ako 50 lang. Gagawing hulugan pa yung ibang bayan. Ginawa pa akong Bombay di iniwan ko na. Ikaw naman kasi siraulo ka rin. Alam mo naman palang walang lunas sa ganon, pinatos mo pa. Mukhang pera ka rin kasi. Ganun talaga. Kailangan natin ng pera ikaw ba, Benji? Ano naman ang ginawa mo ngayong araw? Ngayon, nanalo sa basketball at kumain ng pares. Yang pares-pares na yan, usong-uso. Hindi naman masarap. Mas masarap pa luto ng mama mo sa mga yun Hay, wag mo akong bulahin. Kinikilig ako. Pwede ba? Umayos nga kayo. Ang tatanda niyo na, ang lalandi niyo pa. Bakit? Hindi ba kami pwedeng maglandian Mag-asawa naman kami. Ay nako, bahala kayo. Trip niyo yan Napapailing na lamang si Benji. Pero sa kanyang kaloob-looban, natutuwa din naman siya sa kanyang mga magulang. Dahil kahit na papaano, nakikita pa rin niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang naging patok sa masa ang mga parisan. Parami na ng parami ang mga dumadayo. Yun nga lang, hindi rin talaga maiwasan ang kaguluhan. Dahil sa kompetisyon, may ibang parisan na nakikipag-away na rin sa ibang parisan. Kanya-kanya ng siraan ng mga yon. Ay nako, nakakatamad ng kumain ng parisan dito. Puro na lang away Nung nakaraan, kumakain kami ni Papa tapos biglang may nagsuntukan sa gilid namin. Yung isang lalaki kasi galing sa kabilang parisan para lang siraan yung kinakainan niya. Doon na lang tayo sa parisan ng mga tanga. At least doon, tahimik lang. Konti lang nakain. Malamang, konti lang talaga kakain dun. Magmumukha ka ba namang tanga Natigilan sila sa kanilang pag-uusap nang biglang may mga dumaan na kalalakihan. Narinig nilang may bagong tayong parisan. Pero nasa labas yun ng kanilang baryo. Nagtataka ang tatlong magkakaibigan kung bakit halos magtulakan na ang mga yon. Kaya naman dahil sa kanilang kuryosidad ay hindi na nilang naiwasang sundan ang mga yon. Hanggang sa makalabas na nga sila sa kanilang lugar. Naglakad lang sila ng kaunti papasok sa kagubatan. Malayo pa lang, natatanaw na nila ang maliwanag na bakuran. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin sila roon. Bagong-bagong tuklas na parisan. Maganda ang lugar. Maliwalas at kahit nasa kagubatan, pakiramdam nila ay ligtas ang lugar na yon. Pumasok sila sa bakuran at ang mas kinatuwa pa ng magkakaibigan, tatlong magagandang babae ang naroon. Walang pangit. Lahat ay magaganda at sexy. Nakasuot pa ng manipis na kasuotan ng mga yon, kaya bumabakat ang katawan. Magandang gabi. Ako si Marie. Siya naman si Glenda. At ang isa naman ay si Luna. Hindi sila nakakapagsalitang dalawa pero nandito kami para pagsilbihan kayo dito sa aming parisan. Ang tatlong diwata pares. Natulala ang mga lalaki nang humarap sa kanila ang tatlong babae. Napanganga.
Parang tutulo na ang laway ng mga yon. Maging ang magkakaibigan din ay parang sandaling nawala na rin sa sarili. Mga sir, gusto niyo po bang subukan ng Paris namin? Mas masarap ito kumpara sa nakasanayan ninyo. Kailangan niyo lang talagang damhin ang bawat linamnam ng karne. Parang mga tangang nag-uunahang maka-order mga lalaki. Kaya nagpahuli na lamang sila Benji at nagpa siyang umupo na muna sa tabi. Matapos maka-order ang iba, ay nilapitan naman sila ni Marie, ang babaeng tumatayong may-ari ng parisan. Sir, ano pong sa inyo? Ano pong meron? Ibig kong sabihin, anong ino-offer nyo? Pwede ka ba? Pinagsasabi mo dyan, uy. Ibig ko sabihin, pwede bang ikaw ang mag-serve sa amin? Oo naman po. Walang problema. Bali, ang meron po kami rito, sir, Paris Special. Ang Paris Special, meron siyang karne ng baka, may manok din at itlog. Pero kung Paris Overload naman po, sa malaking mangkok po yun at mas maraming karne na ilalagay. Meron din kaming juice na magandang pamaris sa Paris. Overload na lang kami. Oo, overload. Parang ikaw. Overload ang kagandahan. Sus, bulero ka naman, sir, ha? Minsan lang magsabi ng totoong kaibigan namin na yan. At ngayon yun. Maraming salamat po, mga sir. Sana, suportahan niyo palagi ang parisan namin. Ay, oo naman. Sa ganda niyong yan. Siguradong masarap din ang mga luto nyo dito. Sige po, ihahanda na rin po namin ang kakainin ninyo. Alam namin gutom at takam na rin kayo eh. Nang maglakad na ang babae papasok sa kusina, napangangapa sila dahil sa ganda ng hubog na katawan nito. Ganon din ang dalawang babae na si Glenda at si Luna. Akin si Luna, ah. Mukhang tahimik eh. Mas mainhin. Tanga talaga nito. Hindi nga raw nagsasalita eh. Pero sa akin naman si Glenda. Medyo malaman pero sexy. Kung makaangkin tong mga to, kala mo naman talaga papatulan sila ng mga yun. KJ mo naman. Pumili ka na lang din ng gusto mo. Eh di malamang, sa akin na yung si Marie. Habang nag-asikasong tatlong babae, nakikita pa nila paminsan-minsan na tumitingin ang mga yun sa kanila. Nginingitian sila. Maya-maya lang, dinala na rin sa kanila ang Paris nila. Hindi maalis-alis sa mga mata nilang tatlo sa dibdib ng mga babae. Para kasing sinasadya ng mga yon ay pakita sa kanila. Maraming salamat. Sana magustuhan ninyo. At kapag may kailangan kayo, lumapit lang kayo sa amin, ha? Nang tikman nila ang Paris, nanlaki ang mga mata nila. Parang gustong magwala ng tatlo sa sobrang sarap ng Paris na kanilang natikman. Para sa kanila, sa dami ng parisan sa kanilang lugar, ito ang pinakaunang natikman nila na sobrang kakaiba. Walang katulad, sobrang sarap. Visit, bakit ngayon ko lang natagpuan ng parisan na to? Sobrang sarap! Napatingin ang ibang kumakain at natatawa na lang din. Isang malakit na ngiti naman ang sinukli sa kanila ng tatlong babae. Noong mga sandaling yon, agad nilang naubos ang unang kanin na binigay sa kanila. Hindi pa sila nakontento. Kumuha agad sila ng panibagong kanin. At sa nakalipas lang na 20 minutos, nakakalimang kanin at 2 pares na rin sila. Busog na sila. Saka lang sila tumigil nang maramdamang hindi na rin nila kaya pang kumain. Pagkatapos magbayad, nagpaalam na rin sila sa tatlong babae. Sa lahat ng lalaking naroon, napapansin nilang sa kanila mas komportable ang mga yon. Bagay na lalong nagpalaki ng mga ulo nila. Inisip nilang baka may gusto rin sa kanila ang mga yon. Pag-uwi ni Benji sa kanilang bahay ay wala na itong ganang kumain. Naabutan niyang nasa hapagkainan na ang kanyang magulang. Ay, saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikita ang kakain na? Ma, pa, mauna na po kayo. Busog pa kasi ako eh. Kakapares mo na naman siguro, na. May bagong parisan kasi sa gubat. Doon kami kumain. Ang sarap eh. Parisan sa gubat? Oo pa, bagong pakulo. Doon sila sa gubat para wala silang gaanong kakompetensya. Tingin ko nga sa mga susunod na araw, dudumugi na yun eh. Ang gaganda ba naman ng mga nagtitinda? Napatingin agad si Aling Oryang sa asawang si Lanorio. Nasa mga tingin nito ang tila pagbabanta. Bumuntong hininga na lamang si Mang Lanorio at hindi na nagsalita pa.
Kung sa mga parisan ka na lang kakain huwag ka nang kumain dito sa bahay. Nagluto-luto pa ako hindi ka naman pala kakain dito. Man naman, huwag ka na magtampo. Nagkayayaan lang naman kami ni Alan at Almar. Nagkayayaan mo ka mo. Halos araw-araw na lang nagpaparis kayo. Kapag ikaw nagkasakit sa ganyan, bahala ka sa buhay mo. Paris din ang ipanggamot mo. Bukas dito ka na muna kumain ha. Baka mamaya palayasin ka na ng nanay mo. Oo na. Kakain ako dito bukas, huwag kayong mag-alala. Pumasok na lamang ang lalaking si Benji sa kanyang silid. Napatingin na lamang siya sa kisame. Muli niyang binalikan ang magandang mukha ni Marie habang hinihimas-himas niya ang kanyang tiyan. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang magandang ngiti ng babae. Nagtataka rin siya kung bakit sobrang linamnam ng karning kanilang nakain. Kakaiba talaga siya kumpara sa iba nilang nakainan. Para bang merong hiwaga ang karne. Hindi niya lamang maipaliwanag. Basta pakiramdam niya, malabong karne ng baboy o baka yon. Nakapagbiro pa nga siya sa isipan niya na baka karne yun ng kalabaw. Kakaiba talaga Sobrang kakaiba. Lakas ng tama ako sa babaeng yan Ngiti pa lang niya Nakikiliti na ako Nang mawala-wala sa mukha ng binata ang malapad ng ngiti, nakatulog siyang masaya ang kanyang kalooban. Kinabukasan, dahil wala naman siyang trabaho at dakilang tambay lang naman, pinagsibak na muna siya ni Mang Lanorio ng kahoy. Habang nagkakape matandang lalaki sa gilid, bigla na lamang siya nitong tinanong ng weirdong tanong. Doon ba sa kinakainan nyo ng mga parisan, wala ba kayong napapansin na kakaiba sa mga kinakain ninyo? Gaya na lang ng biglang sasama ang pakiramdam nyo o sumasakit ang tiyan. Po? Wala naman pa. Ang nararamdaman ko lang naman minsan bad trip. Ang dami kasi parisan pero hindi naman lahat masarap. Teka, bakit niyo po pala natanong? Wala naman. Naisip ko lang naman kung malinis ba yung mga karneng ginagamit nila. Gusto mo ba ng kwento tungkol sa mga parisan? Baka naman 5 oras na kwento yan pa Magbabasketball pa ako. Noong araw, uso na ang mga parisan. Pero alam mo, anong nakakatakot nung araw? Mga aswang ang nagpapatakbo ng parisan. Yan ang numero 1 negosyo ng mga aswang noon sa Guimaras. Kwentong barbero na naman to, Papa Totoo sinasabi ko, Benji. Pero huwag ka mag-alala. Matagal na yun. Binata pa ako noon. Wala na rin naman sigurong aswang ngayon dito sa atin. Pa, wala na talaga. Usong-uso ng mga high-tech na cellphone ngayon no? Kaya malabo ng aswang kasi moderno na rin. Pero palagi ka pa rin mag-iingat ha. Kahit na albularyo ako, may mga sakit pa rin hindi ko kayang gamutin. Natanging doktor lang ang makakagamot. Wala tayong pera, Benji, pinapaalala ko lang. Opo pa, nag-iingat naman ako palagi Hindi mo naman kailangan mag-alala. Malakas po ang katawan ko. Siguraduhin mo lang kasi kapag nagkasakit ka, mayayari tayong pareho ng mama mo. Nagtawanan na lamang ang mag-ama ng mga sandaling yon. Maya-maya nang matapos na sa ginagawa ang lalaking si Benji, sinundo siya ng 2 niyang kaibigan. Hinila siya palabas ng kanilang bakuran. Gagi, ang dami na agad tao sa parisan nila Marie. Bad trip. Wala na tayong pwesto. Dami na nating kaagaw sa kanila. Ano pa nga asahan nyo? Masarap yung Paris Masarap pa yung mga nagluluto. Kainis. Gusto ko pa naman sana kumain ngayon. Kaso nga lang, kanina pa kami pabalik-balik. Hindi pa rin nababawasan ng mga nandun Oo, umalma nga kayo. Hapon pa lang naman di sa gabi tayo pumunta doon. Pero may iba lang Alam niyo ba yung kwento-kwento dito sa atin ngayon? Tungkol saan? Tungkol dun sa lalaking dinukot daw ng mga lalaking nakaitim. Ha? Kailan? Kanina lang. Kanina lang pumutok yung balita. Hindi niyo alam? Hindi naman kami chismoso katulad mo Sabi sa usap-usapan, naglalakad lang daw yung lalaki tapos may 4 na lalaking nakabalot ng itim na biglang sinakluban ng telang itim yung ulo ng biktima. Wala naman sanang pakialam si Benji sa kwento ng kanyang kaibigan na si Almar dahil para sa kanya, hindi na bago ang dukutan.
Pero naging interesado si Benji nang kinabukasan meron na namang nawawalang tao. Kalat na kalat yun sa kanilang lugar. Umabot na nga rin sa katabi nilang baryo. Sa bawat sityo nila, yun ang usapan sa mga parisan. At ang sinasabi ng lahat, mga lalaking nakaitim talaga ang kumuha at dumukot sa bagong biktima. Naririnig mo ba ang usap-usapan, Benji? Ay nako, may mga dinukot na tao ngayon. 2 biktima na meron dito sa lugar natin. Alam mo ba kung ano raw ang ginagawa sa kinukuhang tao? Kinukuha ang laman loob, mata, utak, basta, lahat pwedeng pakinabangan, kinukuha. Binibenta raw mga yon sa mga sindikato sa Maynila. Kaya ikaw huwag ka na munang gagala-gala. Kahit naman makuha nila ako, wala naman sila mapapala sa mga laman loob ko. Di naman na ako fresh. Hay, siraulo ka talaga kapag kinakausap pa ng maayos no? Oo na po, nakikinig naman ako. Yang sinasabi ng mama mo, totoo yan. Naalala ko na naman nung araw, napadpad kasi ako sa Manila kasi nandun yung tiyuhin ko. Ay nako, halos araw-araw may nangunguha ng mga bata. O kaya kahit ano na lang, matanda, babae, basta marami. Tapos, ibebenta na naman nila sa mga aswang. Alam ko na kasunod niyan, pe. Aba, bastos to. Nagsasalita pa nga ako Alam na kasi namin ni mama yung kasunod. Matapos makapagapunan, pasimpleng lumabas ang lalaking si Benji para puntahan ang 2 kaibigan niya na kanina pa pala siya hinihintay. Noong mga sandaling yon, balak na naman nilang kumain sa parisan nila Marie. Pares na talaga ako. Bilisan nyo naman maglakad, ang babagal nyo Gustong-gusto mo lang makakita si Glenda Malamang. Huwag na nga kayo maging ipokrito. Alam naman natin yung mga babae lang naman ang pakay natin. Bigla silang napatigil sa paglalakad na makaramdam sila na parang may sumusunod sa kanila. Na makarinig sila ng mga kaluskos, agad-agad silang naghilahan para makatakbo. Nadapa pa si Almar sa tain ng kalabaw. Sumubsob siya roon. Nalagyan ng tayang kanyang dibdib. Nung pagkakataong yon, sa halip na tulungan nila si Almar, nauna pa nila itong pinagtawanan. Ang pag-iisang dibdib ng tae at ng dibdib ng mukhang tae. Uy, ang gulo naman ang sinabi mo. Pero nakakatawa. Walang ya. Sa halip na tulungan niyo ako makabangon, tinatawanan niyo pa ako. Ganun daw kasi ang tunay na kaibigan. Galit na bumalik si Almar. Hindi na sila nito nilingon. Natatawa na lamang si Benji at Alan. Para kasing batang nagmamaktol si Almar habang may ebak ng kalabaw. Gagi kasi ito, tinawanan Sus, tumawa ka rin naman Ayaw na yon. Siya naman yung unang nanghili. 2 na lamang silang nagtungo sa parisan. Nang dumating sila roon, nakita nilang nagliligpit na pala ang 3 babae. Wala na rin mga customer. Maaga kasing naubos ang tinitinda nila Marie. Dismayadong lumapit ang magkaibigan habang napapakamot sa ulo. Maganda gabi, Marie. Wala na kayong tinda? Ay nako, pasensya na kayo. Ang aga kasing naubos Hindi nyo naman kasi kagad sinabi na pupunta kayo para napagtabihan namin kayo. Talaga? Pwede nyo pala kaming pagtabihan? Oo naman. Isa kayo sa unang customer namin kaya espesyal kayo sa amin. Ganun ba? Total, wala na rin naman kaming inabutan. Tutulungan na lang namin kayo magligpit. Ay nako, hindi na. Kaya naman namin Kahit itong mga upuan at lamesa lang. Saan ba ito ilalagay? Sige, dyan lang sa gilid. Sa loob ng kusina nyo, gusto nyong tulong? Ay, hindi na. Ayos na kami. Kayang-kaya na namin. Diba, Glenda at Luna? Tumangulang ang 2 dalaga. Natunaw na naman si Alan sa ngiti ng babaeng si Luna. Nakita na lamang ni Benji na unti-unti nang lumalapit si Alan sa babae. Hinawakan nito ang pisngi ni Luna na parabang hahalikan na niya ito. Hinila ni Benji si Alan palayo at sinampal. Uy, para kang siraulo. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ha? Hahalikan mo na si Luna, no? Hahalikan ko? Marie, pasensya na Gusto pa sana naming tumulong pero
Gusto ko munang turuan ng leksyon tong kasama ko. Luna, pasensya na ah. Pasensya na talaga. Hinila ni Benji ang kanyang kaibigan paalis sa lugar na yon. Nang makalayo na sila, ay saka nito binitiwan si Alan. Ano ba problema mo, pre? Makaila, akala mo, umihila ka lang ng bata ah. Ikaw pre, ikaw ang anong problema mo? Ang bastos kaya ng ginawa mo. Ano ba kasi yun? Seryoso ka bang hindi mo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Pre, bigla ka nalang lumapit kay Luna. Tapos hinawakan mo pa sa pisngi. At mga halikan mo. Paano hindi mo alam? Ha? Ginawa ko talaga yun? Oo. Kaya nga kita hinila eh. Kasi baka mamaya ireklamo nila tayo. Totoo ba? Ano? Gagawa ko ng kwentong ganito? Wala ka ba talagang naalala? Wala nga. Ang huli ko lang naalala, napatingin ako kay Luna. Tapos sunod nun, bigla mo na lang ako sinampal. Seryoso ba talaga? Ano nangyari kanina? Nawala ka sa sarili? Hindi ko alam. Kilala mo naman ako, pre. Kahit na mahilig ako sa babae, hindi ko gagawin bigla na manghalik lang ako. Lalo na kung hindi ko naman kilala gaano. Di wala ka nga talagang alam dun. Ay sus, ang kulit mo talaga, wala nga. Di ka kaya na-hypnotize kay Luna? Si Luna? Kayang gawin yun? Napakamot na lamang si Benji sa kanyang ulo. Maging ito rin kasi ay naguguluhan sa nangyari. Habang naglalakad sila pabalik ng kanilang lugar, pinagpalagay na lamang ni Benji na baka naingkanto lang si Alan. Pero hindi na rin niya yun sinabi pa sa kanyang kaibigan para hindi na yun mabahala pa. Bago sila maghiwalay ng landas, nadaanan pa nila ang kaibigan nilang si Almar na naliligo sa bakuran. Pre, huwag ka na magalit. Hindi naman namin sinasadyang matawa eh. Oo nga naman. Ito talaga para namang hindi tayo magkakaibigan yan eh. Baliw, di naman ako galit eh. Bad trip lang ako kanina. Ang baho kaya. Eh paano magiging mabaho yun eh, tahi lang ng kalabaw yun. Damo lang naman kinakain nun. Aba, malay ko. Pre, itong si Alan na-hypnotize yata ni Luna. Ha? Anong na-hypnotize? Bigla na lang kasi nitong hahalikan yung babae. Pero ang sabi niya, hindi naman daw niya alam yun. Wala siya sa sarili. Ha? Seryoso? Oo nga pre, promise wala talaga akong alam. Natawa na lang ako nung sinampal ako nitong si Benji. Tingin ko talaga pre, may kakaiba kay Luna. O baka may kakaiba sa kanilang tatlo. Dahil sa kaisipan na yon ni Alan, nagsimula na tuloy magbago ang tingin nila sa tatlong babae. Ang kanilang pagpapantasya ay napalitan ng pagtataka. Tila ba nagkaroon sila ng haka-haka na baka merong tinatago ang mga babae. Mula noon, nagkaroon na rin sila ng pag-aalinlangan na kumain doon. Hindi sinabi ni Benji ang pangyayaring yun sa kanyang ama. Iniisip din kasi niya na baka masyado lang silang nag-iisip. Na baka nga tama ang unang nilang hinala na naingkanto lang si Alan. Pero para makasigurado sila, nagpatuloy ang pagpunta nila sa parisan ng mga babae. Hindi na para makipaglandian, kundi para rin magmasid at mag-obserba. Lunes ng hapon, saktong umuwi na ang mga magulang ni Benji sa bahay nila. Naabutan silang magkakaibigan sa bakuran. Ah, narito pala ang dalawang tukmol ah. Grabe naman sa tukmol, Aling Koryang. Sa gwapo naming to. Gwapo ng lubot niya. Nandito na naman kayo. Kung ano na naman siguro binabalak niyong gawin na. Hindi naman po, Aling Oryang. Matatapos lang din po kasi namin maglaro ng basketball. Panalo po kami kaya tamang merienda lang muna. Himala, hindi yata kayo dumiretso ng parisan. Wala pa sa mood pa, pahinga po muna. Ay siya ka pala, kayong tatlo ha. Mag-iingat kayo sa paggala-gala nyo. May nadagdag na namang biktima sa mga kinukuhang tao. Meron na naman pa? Oo, pang-anim na ito. Sa ngayon, lalaki naman ang kinuha. Kasing edad nyo lang din yata. Nagkatinginan na magkakaibigan. Napapansin kasi nilang parang habang tumatagal, lumalala na ang problemang yon. At ang masaklap pa, hindi naman mahuli-huli ng mga kinaukulan. Ang sabi lamang ng mga tao, bigla-bigla na lang daw lumilitaw ang mga yon at mabilis ding nawawala. Wala ring naiiwang bakas. Eh sino naman kaya mga yun? Talamak na. Mang Ladorio, totoo ba yung sinasabi nila na nawawala na lang bigla ang mga nandudukot? Ewan ko rin.
Kung totoo man, di alam na kagad natin na hindi naman pakaraniwang tao mga yon. Sige na, magluluto na kami ni Oryang. Kayong dalawa ha, mamaya na kayo umuwi. Dito na muna kayo. Sumama na kayong magapunan sa amin. Hindi yung puro pares na lang kinakain niya. Nakalibre ng hapunan ng dalawang kaibigan ni Benji nung gabing yon. Pagkatapos, nagkayayaan na naman ang magkakaibigan na umalis. Balak nilang sumilip lang sana sa parisan nila Marie. Pero habang naglalakad sila, kakaibang senaryo ang kanilang nadatnan. Ilang metro ang layo mula sa kagubatan na kinaroroonan ng parisan, nakita nila ang 4 na lalaki na may hinablot na isang babae. Sinubukan na makapalag ng babae pero wala rin itong nagawa. Kitang-kita ng 3 kung papaanong binuhat ang mga yun ng babaeng bigla na lang nawalan ng malay. Pero ang mas kinawindang nila, nakita rin nilang tumalon papunta sa taas ng puno ang mga misteryosong lalaki na nakaitim. Anak ng tokwa, anong klase mga tao yun? Ang taas ng mga talon ng mga hinayupak na yun ah. Palaka ba yun? Kung sundan kaya natin sila kung saan sila pupunta? Wag, delikado. Baka mamaya kakaibang nila lang yun. Mapapahamak lang kayo. Anong gagawin natin? May kinuha na naman tao yung mga nakaitim na yun. Tuloy tayo sa parisan nila Marie. Ano bang iniisip mo ngayon, pre? Basta, tara na. Kahit nababahala na rin sila nung oras na yon, tinungo pa rin nila ang kinaroroonan ng mga dalaga. Pagdating nila roon, marami-rami pang mga customer ang naroon. Wala na silang mauupuan, kaya naman hindi na muna sila lumapit. Kung lumapit kaya tayo sa bandang kusina nila, tapos tingnan natin kung anong meron sa loob. Balo ka ba? Di kapag nahuli tayong mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Lalapit tayo kapag meron ng bakante. Mag-obserba lang tayo. Kailangan nating alamin kung anong meron sa kanila. Seryoso ba to? Wala tayong pakialam sa nangyari kanina? May magagawa ka pa ba ron? Di isumbong natin sa kinaukulan. Paano kung tayo naman ang punteryahin ng mga nilalang na yun? Nanahimik si Alma sa sinabi ni Benji. Napagtanto rin kasi nitong may tama rin naman ang sinasabi ng binata. Maya-maya pa, nakita na rin nilang may tumayo na sa kumakain. Nakipag-unahan silang makaupo roon, kaya agad naman nilang napwestuhan yon. Nakita sila ni Luna. Lumapit ito sa kanila at sumenya-senyas. Ang sabi niya, mas maganda raw kung naligo kayong dalawa. Nakakaintindi ka ng sign language? Hindi, gawa-gawa ko lang. Ang sabi niya, magandang gabi sa inyong 3. Sabay-sabay silang napalingon sa gilid nang marinig nila ang tinig na yon ni Marie. Nakasuot pa ito ng apron. Makikita ang pawi sa bandang noo nito na indikasyon na abalang-abala ito sa kusina. Marie, pwede bang pa-order ng 3 overload? Wala namang problema. Sa katunayan, tinabihan na namin kayo eh. Luna, Marie, tungkol sa nangyari, gusto ko sanang humingi ng pasensya. Alam kong bastos ang ginawa ko. Ang sabi ni Luna, ayos lang daw. Akala niya nga raw gagawin mo eh. Umasa raw siya. Ay, kilig-itlog si Alan. 3 overload na. Sige, pakihintay na lang ah. Mabilis na lang naman yun kasi nakabalot na siya kanina pa. Gusto rin ako ni Luna siguro. Pero hindi pa rin mawawala sa isip ko na baka nahipnotismo niya ako eh. Pero teka, pa rin ba nakakain pa rin tayo dito kahit na naghinala tayo sa kanila? Tingin ko, wala namang problema sa pagkain na binebenta nila eh. Wala naman tayong nararamdamang masama sa katawan natin, di ba? Pre, tingnan niyo si Glenda oh. Nang lingunin nila ang babaeng si Glenda sa bandang gilid ng kusina, nakita nila kung papaanong binuhat ng babae ang drum na mabigat. Para kasi sa kanila, hindi normal ang ganong klase ng babae, lalo na't payat lang naman si Glenda. Walang ya. Kahit na ako, hindi ko kakayanin buhatin yun ah. Mga tao ba talaga ang mga yan? Pambira naman buhay to oh. Ang daming nangyayari dito sa atin. Ngayon, parang hindi normal to mga babaeng to. Tapos may mga nakaitim pang antataas ng talon. Kaya na, kumilos lang kayo ng normal ha. Umayos sila ng pagkakaupo nang lumapit na sa kanila si Marie at Luna. Mainit-init pa ang pares na inilapag sa lamesa.
Talagang sinadya ng dalawang dalaga na yumuko para makasilip ang mga binata sa kanilang itinatagong bundok. Sana mag-enjoy kayo. Marie, Bakit? pwede ba kitang ligawan? Munti ka na mabilaukan ng dalawang kaibigan niya nang sabi niya yon. Ang babaeng si Marie naman ay napangiti at natawa na lang din. Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Alam mo kasi, wala akong oras sa mga ganyan eh. Kita mo naman kung gaano ako kabala rito. Tapos, may dalawang kapatid pa akong hindi nakakapagsalita. Kailangan nila ako sa buhay nila. Pasensya ka na. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Ngumiti na lamang ng pilit si Benji at naglakad na rin palayo ang babaeng si Marie. Agad naman siyang pinagtawanan ng dalawa niyang kaibigan. Agoy, busted ang tropa namin na yan. Busted ka talaga. Binigla mo ba naman eh? Mga siraulo, akala niyo ba seryoso ko? Sus! Dahilan mo lang na di ka seryoso para hindi halatang pahiya ka na. Sinubukan ko lang kung papayag siya. Para kung pumayag siya, may dahilan ako para magtanong tungkol sa tinitirhan nila. Natahimik ang dalawang lalaki. Sumeryoso na rin ang mukha nila na parang nakaramdam ng hiya. Para malaman natin kung anong meron sa kanila. Kailangan natin mapalapit sa kanila, di ba? Di ba, curious din naman tayo kung paano ka nahipnotismo ni Luna? Akala ko ba, naengkanto lang ako. Yun din naman ang iniisip ko. Pero sa tuwing titingin ako sa kanila, may nararamdaman ako na parang mali eh. Parang may kakaiba talaga sa kanila. Tingin ko, kailangan na nating tikman to. Nakatingin sila sa atin. Baka maginala sila. Sinimulan na muna nilang kumain. Nilalasahan ni Benji ang pares. Wala naman silang nalalasahan na masama. Ganun pa rin ang timpla. Masarap pa rin. Malinamnam pa rin ang karne na nakakagat nila. Paano kung hintayin natin silang magsara para malaman natin kung saan sila nakatira? Magandang ideya yan. Pero, paano kung nakita nila tayo? Anong sasabihin natin? Di sabihin nating naliligaw lang tayo. Pantangan naman yung palusot mo eh. Sabihin na lang natin na sinusundan natin sila kasi nag-aalala tayo na baka may umatake sa kanila. Sabihin natin yung tungkol sa mga nawawalang tao dito sa atin. O sige, yan ang sabihin natin. Matapos nilang kumain ay pumwesto na muna sila sa madilim na parte. Pero hindi naman kalayuan sa parisan. Makalipas lang ang ilang oras, ubos na rin ang mga binebenta ng mga babae. Wala na rin ang mga customer. Nakita nilang nagliligpitan na ang mga yon kaya inihanda na rin nila ang kanilang sarili. Ayan na, aalis na sila mga pare. Pero ang kanilang pinagtaka, nakita nilang sa likod ng parisan dumaan ang mga yon. Napaisip tuloy ang tatlo kung may daanan ba talaga ron. Kaya naman wala na silang sinayang na pagkakataon. Palihim at maingat silang naglakad palapit doon. Pero laking pagtataka na lamang nila nang wala na agad ang tatlong babae sa likuran ng parisan. Gagi, saan ang mga yun? Ang bilis na wala ah. Parang kagaya nila yung mga nakaitim ah. Nawawala na lang bigla. Paano kung Kung ano? kung kagaya sila ng mga nakaitim? Ano ba kasi yung mga nakaitim na yun? Pasukin natin tong parisan para masagot ang katanungan natin. Naganap sila ng maaaring pasukan sa parisan. Pero nakakandado ang pinto at ang dalawang bintana. Desidido ang tatlong magkakaibigan na makapasok sa loob. Kaya naman kumuha sila ng malaking bato. Wala na silang pakialam kung trespassing ang kanilang gagawin. Binasag nila ang kandado sa bintana. At dahil kasyang-kasya naman sila roon, isa-isa silang pumasok doon. Binuksan kaagad nila ang ilaw. Bumungad sa kanila ang makalat na kusina. Para hindi man lang yun nalilinis. Nakakalat din ang ibang kagamitan sa pagluluto. Pero ang nakapukaw ng kanilang atensyon ay ang drum na kulay asul na nasa gilid. Yun ang drum na binubuhat ni Glenda. Lumapit sila roon. Binuksan nila ng bahagya ang drum. Napatras sila ng umalingasaw ang mabahong amoy. Parang may nabubulok na daga roon. Bagay na mas lalong nakapagpagulo ng kanilang isipan. Kusina to tapos nag-iwan sila ng bulok dito? Bad trip? Anong klaseng parisan to? Bubuksan ko. Titingnan natin kung anong nasa loob ng drum na yan. Nagkatanguan lang silang tatlo.
Marahang naglakad si Benji sa harapan ng drum. Nakatakip pa siya sa ilong. Nang mabuksan niya na yon, unti-unti niyang sinilip ang nasa loob. Nang makita na niya kung ano ang naroon, napatras siya at muntikan ng matumba. Gulat na gulat. Nanayo ang mga balahibo at hindi makapaniwala sa nakita. Bakit? Ano bang nandyan, oy? Tinan mo nga, Alan. Ano bang naroon, bilis? Marahan ding naglakad si Alan, palapit doon at maging ito ay kinilabutan din. Dahil ang nasa loob ng drum na yon ay walang iba kundi ang mga parti-parting katawan ng tao. Usang gala, pre. Mga tao nandyan ah. Anong tao? Katawan ng tao? Karne ng tao? Nang si Almar naman ang tumingin ay halos masuka-suka ito. Hindi kinaya ng binata ang nasaksiyan niya. Hindi na to normal. Agad-agad na rin silang umalis nung mga sandaling yon. Hindi na nila naisara ng maayos ang bintana. Sa sobrang taranta nila, halos magkandadapa-dapa na sila. Nang makalayo silang tatlo ay saka lamang sila nagpahinga. Lintik, ano ba nakita natin? Katawan ba talaga ng mga tao yun? Oo, katawan nga ng tao yun. Naka-chop-chop, pre. Ang tanong dyan, bakit may ganun sa drum na yun na nasa loob ng kusina nila Marie? Mga serial killer ba sila? Hindi. Eh ano? Noon, hindi ako naniniwalang nandito pa sila. Pero ngayon, parang unti-unti na ako nakukumbinsi. Ano nga? Tingin ko mga aswang sila. Ano? Aswang? Paano naman sila magiging aswang? May nabasa ako. Mga aswang lang daw ang may kakayahang pumatay ng mga tao at gawing pagkain. Eh teka. Anong sinabi mo? Ginagawa nilang pagkain ng mga tao? Kung ganun, yung mga katawan ng tao kinakarnin nila? Baka naman ano? Gagi, baka yun ang inahalo nila sa Paris. Nanlaki ang kanilang mga mata nang marinig yun. Wala pang ilang segundo, nasuka na lamang ang tatlong binata. Parang gusto nilang ilabas lahat ng pares na nakain nila mula nung umpisa nilang makilala ang tatlong babae. Namula na ang mukha nila kakasuka habang nasa gilid sila ng kalsada. Nakaramdam na sila ng panghihina. Para na silang lalagnatin. Pero nang wala na silang maisuka, natulala sila sandali sa gilid. Nahimasmasan lang ng pagmumurahin sila ng dumaang truck dahil muntikan pa silang mahagip. Ibig sabihin, kumain tayo ng karne ng tao? Kadiri ang putya. Kailangan natin ipaalam to sa pamunuan. Hindi pwedeng magpatuloy ang pagtitinda nila ng tao. Kung tao nga hinahalo nila sa Paris, siguro ngayon wala tayong mararamdaman sa katawan natin. Baka yung mga isinerve sa atin yun yung mga bagong kapapatay lang na tao. Wait lang. Ano na naman? Paano kung yung 4 na lalaking nangunguha ng tao kasabwat nila? Paano kung yung mga hinalo nila sa Paris yung mga taong dinudukot nila? Putya naman talagang buhay to oh. Oo nga pwedeng ganun. Kasuklam-suklam mga pare. Kailangan na natin makabalik sa atin. I-report kagad natin to sa barangay natin, tara na! Walang sinayang ang tatlong lalaki. Dali-dali silang bumalik ng kanilang baryo. Tumungo sila sa pamunuan sa kanilang lugar. Nang makita nila ang kapitan doon, mabilis nilang isinalaysay ang kanilang mga nasaksihan. May tiwala sa kanilang kapitan dahil kilala sila rito. Kaya naman agad na nagpadala ng mga tanod ng kapitan at mabilis na pinuntahan ang kinaroroonan ng tindahan. Kabadong malala ang tatlong binata. Hindi nila alam kung bakit. Nang makapasok na ang mga tanod at makita na ang laman ng drum, wala na silang naabutang karne o katawan ng mga tao. Dismayado ang kapitan sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Benji. Hindi sila maaaring magkamali nun. Alam nilang katawan ng tao ang nakita nila sa drum. Pero hindi naman nila magawang ipaliwanag kung papaano wala na yung laman. Amoy na lamang ang natira. Bumalik sila sa kanilang baryo. Nainis sa kanila ang kapitan. Sinabihan na lamang sila na huwag ipapaalam ang ginawa nilang pagpasok sa tindahan dahil siguradong pati ang barangay ay malilintikan. Dismayado rin ang tatlong binata nang nasa bakuran na sila nila Alan. Mabuti na lamang ay wala ro ng pamilya ng binata kaya malaya silang pag-usapan ang bagay na yon. Tingin ko, kailangan na rin natin kabahan. Bakit tayo kakabahan?
Totoo naman nakita natin yun Hindi niyo ba naintindihan ang nangyayari? Inalis nila kagad yung laman ng drum. Ibig sabihin, alam nila Marie na naroon tayo kanina. May punto siya, pre. Kaya anong gagawin natin ngayon? Wala. Wala tayong gagawin. Kikilos lang tayo na parang walang nangyari. Pero iwas muna tayo sa parisan nila. At huwag na muna tayong maglalalayo sa bahay. Paano ako, pre? Wala akong kasama dito. Sa susunod na buwan pa uuwi sila mama eh. Doon ka muna sa amin. Ipapaalam kita kay mama at papa. What if sabihin natin kay Mang Lanorio ang tungkol dun kay na Marie? Total, albularyo naman ang papa mo, di ba? Pinag-iisipan ko nga rin Pero baka naman magalit siya sa akin kasi pinasok ko tong gulo na to. Pre, mamili ka. Mapahamak tayo o sasabihin mo sa papa mo? Tingin ko makakatulong si Mang Lanorio Huminga ng malalim ang binatang si Benji. Pumayag siya sa gusto ng dalawa. Maya-maya lang, isinama na rin ni Benji si Alan patungo sa kanila. Pagdating nila, naabutan pa nilang gising si Mang Lanorio. Nagkakape pa ito sa kanilang bakuran habang nagmumuni-muni. Magandang gabi po. Oh, magandang gabi naman. Saan ba kayo galing at parang ginabi na kayo? Pa, pwede bang dito na muna si Alan sa atin? Magkasama kami sa kwarto ko. Ay, oo naman. Bakit? May problema ba? Ito kasing si Alan Takot mag-isa sa bahay nila. Baka raw kunin siya nung mga nandurukot. Oo nga po, tito. Baka po pwede lang po, kahit sandali lang. Wala pa kasi sila mama hanggang ngayon Napasarap na yata ang bakasyon sa Maynila. Oo, sige. Pa, tulog na ba si Mama? Oo, maaga pa yung bukas Pa, may sasabihin sana kami sa'yo. Pero huwag ka sana magugulat Nakabuntis ka? Pa naman hindi. Ano nga ba yan? Pa, ganito kasi. Alam mo yung kinakainan namin na pares? Oh, Yung magagandang babae? oh. May natuklasan kami sa kanilang kakaiba. Nung nakaraan kasi, itong si Alan, bigla na lang niyang hahalikan yung isa sa mga babae. Luna yung pangalan. Pero ang sabi niya, hindi naman niya alam na gagawin niya yun. Para bang nahipnotismo siya pa. Kaya dahil doon, inobserbahan namin sila. Hanggang sa naisip na namin na pumasok sa parisan nila. Nung walang tao, pumasok kami. May drum doon na malaki. Pagbukas namin, may laman siya na karne ng tao. May laman ito na karne o katawan ng tao. Sobrang baho. Tapos kanina, yung tinawag na namin sila kapitan para puntahan yon. Pagbalik namin, wala nang laman yung drum. Mukhang natunugan nila kami. Hindi lang po yun. Alam niyo po ba yung mga lalaki na dudukot na bigla-bigla na lang nawawala? Nakita rin namin yun nung nakaraan na may kinuwang babae. Ang inala pa namin, itong 3 lalaki po may koneksyon sa mga babaeng nagpapares. Kumbaga, sila nanguuli ng tao na ihahalo nila sa pares. Pa, nakakain kami ng karne ng tao. Wala kaming kaalam-alam na karne ng tao yung hinahalo nila sa pares namin Ay, huwag kayong mag-alala. Wala naman nang mangyayaring masama sa inyo. Nagtaka si Benji kung bakit ganun ang reaksyon ng kanyang ama. Ang iniisip niya kasi, bigla-bigla na lamang maaalarma ang kanyang tatay. Pero parang hindi man lang ito nagulat. Pa, parang alam mo nang sasabihin namin to May alam ka ba rito? Alam niyo ba kung bakit nagsabay-sabay tayong kumain dito nung gabi? Meron akong nilagay na gamot sa pagkain ninyong 3. Ang gamot na yon ay ang siyang lilinis ng laman loob ninyo para mawala ang bakterya na meron ng karne ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nasa maayos kayong kalagayan. Alam ko nang mangyayari ito Sa katunayan, bagong dating pa lang yung 3 babaeng yon, iniimbestigahan na naming mga albularyo kung ano sila. Yung mga magdudukot ng mga tao. Oo, tama kayo. Kasabwat yun ng 3 babae. Kung una pa lang pala alam nyo na. Bakit nyo pa kami hinayaan na makakain ng pares? Dahil gusto ko malaman kung magiging epektibo ba yung ginawa kong gamot. Sa madaling sabi, sa inyo ko sinampol. Ay, pambira ka naman pa Nasa maayos na ba kayong kalagayan Ang mahalaga ngayon,
kung ano ang gagawin nyo para makaiwas kayo sa kapahamakan. Pa, yung totoong mga aswang sila, ano naman ang motibo nila dito sa atin? Sa totoo lang, yan ang hindi pa namin alam. Patuloy pa rin kaming nag-iimbestiga sa mga yon. Kapag nalaman na namin ang motibo nila, saka na kami gagawa ng hakbang para matugi sila. Grabe naman buhay to. Gusto lang naman namin kumain ng Paris eh. May ganito pa pala kaming matutuklasan. Kailangan ko ng tulong ninyo. Tulong namin? Ano naman ang may tutulong namin pa? Kailangan ninyong mapalapit sa mga babaeng yon. Kailangan nating makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Mga malabo na yan, Mang Lanorio. Nakaramdam na sila na kami ang pumasok dun eh. Kumilos lang kayo ng normal na parang walang nangyari. Hindi nila kayo sasaktan, pero kailangan nyo mag-ingat. Huwag kayo mag-alala. Alam na ng mga kasama ko ang plano kong ito. Si Mama, alam ba niya na ganito ang gawain mo? Ang alam lang namin, manggagamot ka eh. Matagal na niyang alam. Ikaw lang ang walang alam. Puro ka kasi basketball eh. Diyos ko, ano ba bang hindi ko alam sa pamilyang to? Pero wala ba kayong ibibigay sa amin na pangontra o sandata man lang? Pangontra wala. Hindi pa namin alam kung anong klaseng aswang sila eh. Kaya hindi namin alam kung anong pangontra ang para sa kanila. Pero sa susunod na mga araw, may ibibigay ako sa inyong sandata. Sumang-ayon na lang ang dalawang binata. At matapos lang din ang pag-uusap na yon, ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Magkatabi sila sa higaan, pero parehong hindi makatulog ang dalawa. Para silang napaparanoid sa tuwing makakarinig lang sila ng kaluskos sa labas. Pakiramdam nila, anumang oras ay sila ang kukunin ng mga lalaking nakaitim. Kinabukasan, tinanghali na ng gising ang dalawa. Nakalis na nga rin ng bahay ang matandang si Oryang. Si Mang Lanorio na ang gumising sa kanila. Mukhang hindi yata kayo nakatulog na maayos ah. Magkakaharap na sila sa hapagkainan. Diretsong tanghalian na sila nung oras na yon. Opo, hirap makatulog. Naiisip pa rin kasi namin yung mga nangyayari eh. Normal lang naman yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan panghabang buhay. Pansamantala lang naman yan. Nakalis na ba si Mama? Oo, kanina pang umaga. Pa, matanong ko lang, paano pala si Mama? Paano kung alam nila Marie na nanay ko siya? Baka pag-initan din siya. Hindi mo kailangang intindihin ng mama mo. Alam niyang pwede mangyari yun kaya lagi siya nakahanda. Huwag niyong sabihing albularyo din si Mama? Nako, hindi naman. Sadyang may alam lang ang mama mo. Sige na, kumain na kayo. Pagkatapos niyan, punta natin si Almar at sasama kayo sa akin. Saan po tayo pupunta pa? Basta, sumama na lang kayo. Pagkatapos ng kanilang salo-salo, naligo na rin ang dalawa. Pinunta nila si Almar at isinama na rin nila ito. Naglakad sila ng halos 30 minutos. Nakarating sila sa tuyong ilog na kung saan may mga nakalatag na malalaking tent doon. Pagkakita pa lang nila Benji, alam na agad nilang doon tumatambay ang mga kagaya ng kanyang ama. Dinala ko kayo rito para turuan ng mga dapat niyong gawin. Nasa panganib rin ng inyong buhay dahil sa mga natuklasan ninyo. Tuturuan din namin kayo rito kung paano nyo mapapakalma ang sarili nyo kapag kaharap nyo na mga aswang. Tumango na lamang ang tatlong binata ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, inilapit na rin sila ni Mang Lanorio sa mga kilalang tagaturo ng kanilang samahan. Nang magsimula na silang magsanay, madili nilang natutuhan ng mga itinuro sa kanila. Inabot sila na maghapon. Dakong alas 10 na rin sila ng gabi nakauwi. Pagod ang inabot nila. Pero masaya si Benji dahil kahit papaano, meron na rin siyang ideya sa kung ano man ang trabaho ng kanyang ama. Habang naglalakad silang apat pa uwi, hindi nila maiwasang mag-usap-usap tungkol sa mga nangyayari. Pa, ganun ba talaga kahirap ang trabaho nyo? Mahirap talaga sa una. Pero kapag nasanay ka na parang mamaniin mo na lang din Maraming salamat nga po pala, Mang Lanorio. Kahit na papano, hindi na ako natatakot. Kasi alam kong kaya ko silang palagan. Huwag tayo masyadong kampante ha. Hindi pa natin alam kung anong kapasidad ng kalaban natin. Basta ako, kalma lang. Pero mga tol, handa na ba kayo ngayong gabi? Oo,
Nakahanda na kami. Kailangan ba natin magdala ng sandata? Wag. Makakalata sila. Nakabantay naman ako kaya wala kayong dapat ikabahala. Sandali na muna silang tumambay sa bahay nila Benji para makapagpahinga. Makalipas lang ang halos 1.5 oras na pagpapahinga, lumakad na rin ang 3. Palihim naman na nakabuntot sa kanila ang matandang sila Norio. Habang naglalakad, alerto sila sa kanilang paligid. Patingin-tingin sa kung saan-saan. Aminadong kabado sa lugar na kanilang tinatahak. Bukod kasi sa wala ng katao-tao, sumakto pa talagang sira din ang ilaw sa mga poste. Parang ganito yung napanood kong pelikula eh. May lumabas na halimaw tapos ang unang namatay yung matangkad. Gusto mo ba ako mamatay? Nagsasabi lang naman ako nung napanood ko eh. Pwede ba? Manahimik na muna kayo. Kasi malapit na tayo eh. Napapailing na lamang si Benji. Nang makapasok na rin sila ng kagubatan, mas binilisan pa nila ang lakad nila. Hanggang sa matanaw na nga nila ang parisan nila Marie. Nakita nilang mangilan-ngilan lang ang customer na naroon kaya agad na rin naman silang lumapit. Huminga sila ng maluwag bago sila umupo sa harapan ng lamesa. Magandang gabi sa inyo. Mabuti naman at narito na kayo. Kanina pa namin kayo iniintay eh. Kami? Inihintay nyo? Bakit? Siyempre, kayong espesyal na customer namin. Kayo lang ang pinakakatiwalaan namin eh. Ganun ba? Maraming salamat pala kung ganun. Pero sana, huwag niyong sasayangin ang tiwala namin ha. Kasi kapag kami pa naman ang nagalit. Biglang nagpakita ng seryosong muka ang babaeng si Marie. Sa sandaling ito, nakaramdam naman ng kaba ang 3 lalaki. Pero nawala ang kaba nila nang biglang ngumiti ulit ang dalaga. Uy, mga seryoso naman kayo, biro lang. Kayo naman parang ibang tao eh. Ay, nanibago lang kami sa'yo. Kasi parang ang daldal mo ngayon eh. Kasi naman, may problema kami magkakapatid. Problema? Anong problema? Kanina kasi pagbalik namin dito, sira ng bintana ng parisan namin. Para bang may pumasok na magnanakaw. Buti nga walang nawala sa loob eh. Ano kaya ang ginawa nila? Ha? Magnanakaw? Sinira yung bintana? Tapos walang kinuha? Baka naman walang pumasok. Nakalimutan nyo lang sigurong isara. Hindi. Sira kasi yung kandado ng bintana. Tingin ko may pumasok. May taong gustong malaman ng sikretong sangkap ng pares namin. Kapag nahuli ko talaga kung sino ang mga yon, hindi ako magdadalawang isip isahog sila sa pares. Oops, biro lang. Ano nga pala ang order ninyo? 3 overload. Pero Marie, pwede ba akong makiihi sa inyo? Natatakot kasi ako na baka kung saan-saan ako iihi, manuno naman ako. Ay, pasensya ka na pero hindi kami nagpapaihi ng lalaki sa banyo namin eh. Sige no, ihi na ako eh. Tumayo pa si Benji at para na itong namimilipit. Nakatingin na rin sa kanya ang ibang customer na naroon. Kaya naman parang napilitan na lang din ang babaeng si Marie. O sige pero wala ka bang ibang titingnan? Seryosong tingin na yon ni Marie na para bang nagbabanta. Hindi na lamang yun pinansin ng binata. Nagmamadali na itong pumasok sa loob ng parisan at dumiretso sa loob ng banyo. Totoong umihi siya roon, pero meron siyang inilagay na pangontra ayon kay Benji, pangontra yon mula sa kanyang ama. Iniwan niya yon sa banyo at agad na umalis pagkatapos. Marie, maraming salamat ah. Alam mo, hindi ka lang maganda no? Mabait ka rin. Walang anuman. Bumalik ka na sa lamesa niyo at kumain na kayo. Nawala na ang ngiti ni Marie sa mga sandaling yon. Parang nakakaramdam na rin kasi ito. Nang tinanaman siya ni Glenda at Luna, seryoso na rin ang tingin nito sa kanila. Parang binabasa ng mga yon ang isipan nila. Inilagay ko na yung pangontra sa banyo. Hindi sila makakalapit ng banyo. Kapag nadudumi sila, mapipilitan silang dumumi sa labas. O kaya naman, titiisin na lang nila. Tingnan natin kung hindi sila magkaroon ng sakit sa bato, kundi kaya almuranas. Kahit na anong gawin natin, huwag na huwag tayong titingin sa mata ni Luna. Tingin ko talaga, sa mata niya nagsimula yung hipnotismo eh. Buti naman naisipan mo pa yan.
Napatingin silang tatlo sa pares na nasa harapan nila. Muli nilang naalala ang karne ng mga tao na naroon. Kaya naman nakaramdam na naman sila ng pandidiri. Nagdalawang isip sila kung kakainin ba nila yon o hindi. Pakainin ba natin to? Kadiri eh. Benji, isip ka paraan para makalis tayo nang hindi to kinakain. Tarantado ka! Bigla na lang hinawakan ni Benji sa kwelyo si Alan. Gulat na gulat ang lalaking si Alan ng mga sandaling yun. Hindi nito matunugan ang gustong gawin ni Benji. Uy, ano ba problema mo? Tinaob ni Benji ang lamesa para hindi na nila makain ng pares. Pagkatapos, tinuloy pa rin ito ang pag-arte. Magkaibigan tayo tapos tataluhin mo ako? Ako may gusto kay Maria at hindi ikaw. Bakit? Uy, ano ba ginagawa nyo? Itong siraulong to eh. Kala mo talaga kaibigan ko. Pero may balak sulutin sa akin si Marie. Hindi na nakatiis ang tatlong dalaga at lumapit na rin ito sa kanila. Inawat sila nito at pinaglayo. Please, huwag kayo mag-away dito. Masisira ang negosyo namin. Marie, pasensya ka na ha. Pero hindi ko lang kasi matanggap ang pagtatraidor nito eh. Anong pinagsasabi mo? Wala nga akong ka-interest dyan kay Marie. Si Luna gusto ko. Huwag ka na magkaila pa. Ginagamit mo lang si Luna para mapalapit ka kay Marie. Narinig kita kagabi. Nananaginip ka at tumuungol ka habang binabanggit mo ang pangalan ni Marie. Nagbulungan ng ibang mga naroon. Maging ang tatlong babae rin ay parang nawiwindang. Tingin ni Benji ay naging epektibo naman ang ginagawa niya. Kaya oras na para umalis sila ron. Marie, Luna, Glenda, pasensya na ha. Kakausapin ko lang tong kaibigan ko sa ibang lugar para hindi na kami makaabala. Almar, tayo mo yung lamesa, magbayad ka ng doble. Kau Alan, mag-usap tayo ha. Hinila ni Benji si Alan at saka sabay na silang umalis. Nang makalayo-layo na sila, tawa ng tawa si Almar nang mapagtanto nitong isang malaking palabas lang pala ang eksenang yon. Banas na banas si Alan ng mga sandaling yon. Pero nagpapasalamat na lamang ito dahil nakalis sila ng hindi man lang nakakaramdam o nakahalata ang mga babae sa kanilang pakay. Hindi man sila nakagawa ng paraan para mapalapit sa mga yon. Ang mahalaga lamang kay Benji ay maabala niya ang pagtatrabaho ng tatlo. Yun lang ang nakikita niyang paraan para kahit papaano ay mapigilan niya ang operasyon ng pares. Kinabukasan nga, himalang hindi nakapagtinda ang parisan nila Marie. Sa isip-isip ni Benji, tila naging epektibo ang ginawa niyang paglalagay ng pangontra sa banyo ng mga yon. Iandaan niyo mga sarili niyo ha. Ngayong wala silang tinda, siguradong may pinaplano sila. Nakahanda naman kami, Mang Lanorio. Kahit na anong mangyari, hindi namin sila uurungan. Mang Lanorio, tanong ko lang. Alam niyo ba kung gaano sila karami? Hindi pa namin alam. Pero may hinala kami na iba ang taktika nila kapag umaatake. Hindi sila magkakasama, kalat-kalat. Kaya naman, yung iba naming kasamahan, sinabihan ko na kumalat sa mga kalapit ding lugar. Yung pamilya natin ang baka idamay nila. Si Mama, nasan ba? Kapag ganito ang sitwasyon, napunta na ang mama mo sa kapatid niya sa kabila. Kayong dalawa, nasaan ang pamilya niyo? Hindi pa rin sila nakakauwi eh. Alam na nila gagawin nila. Napaliwanag ko na rin sa kanilang sitwasyon. Mabuti naman kung ganon. Di, makakapaganda na tayo ng walang iisipin na iba. Ano bang gagawin natin ngayon pa? Pupunta tayo sa parisan. Mag-aabang tayo kung may darating na aswang doon. Umalis na rin kagad sila ng bakuran nila Benji. Malakas ang loob nilang maglakad sa kalsada ngayon dahil kasama na nila si Mang Lanorio. Sa pagkakataong ito, dumating sila roon at tahimik ang parisan. Mukhang hindi talaga yung pinuntahan ng tatlong babae ngayong araw. Makalat pa rin sa labas. Papasukin natin ang loob. Marahan silang lumapit. Maingat ang bawat takbang nila nang hindi man lang nakakagawa ng kahit na anong ingay. Narating nila ang bintana. Sinira nila ulit yon at saka nakapasok ng walang kahirap-hirap. Hinalugog nila ang parisan. Lahat ng lalagyan ay tiningnan nila. Hindi rin nila pinalampas ang drum. Pero wala nang laman yon. Mawawala na sana sila ng pag-asa nang meron silang makitang sako na nakatabi sa bandang sulok. Nang galawin nila ang sako, sakalang umalingasaw ang amoy. Pagsilip nila, mga buto ng tao ang naroroon. Mga bungo na parang sariwa pa lang. Meron na naman silang dinalang tao. Pero hindi siguro dito sa atin.
Alam nilang nagiging mainit na sila sa atin eh. Kailangan natin malaman kung anong klaseng aswang sila. Para maumpisa na rin natin kung paano sila pupuksain. Sige pa, maghalugog pa kayo dyan. Kapag may nakita kayong kakaiba, sabihin nyo kaagad sa akin. Ipinagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawa. Halos magulo na nila ang mga gamit sa loob. Pero wala na silang pakialam kung makahalata pa ang babaeng naroroon. ang mga babaeng naroroon. Wala silang nakitang kung ano. Talagang nilimas nila Marie ang mga ebidensya na maaaring makuha. Kaya ang ginawa na lamang ni Mang Lanorio, nilagyan niya ng malakas na pangontra ang parisan para hindi na to magamit pa. Palabas na sana sila ng parisan nang maramdaman nilang may dumating sa labas. Naalarma ang apat. Hindi nila alam kung papaano sila makakalabas nang hindi sila nakikita ng mga aswang. Kaya naman, kanya-kanya na silang tago. Ilang sandali lang, agad nang nagbukas ang pintuan. Pagpasok pa lang ni Marie, bigla na itong napalabas agad. May pumasok na naman dito. Galit ang tinig ng babae. Narinig na lang din nilang may dalawa pang babae na umangil. Sinensya naman ni Mang Lanorio ang 3 binata na maghanda. Dahil sa mga sandaling yon, inaasa na talaga nilang mapapalaban sila. Umalis na tayo rito. Hindi na natin mapapakinabangan ang parisan na ito. Narinig na lang din nilang parang may pumagaspas na pakpak. Pagsilip nila sa labas ay wala na ring naroon. Nakahingaan na maluwag sila Benji. Hindi naman na nila sinayang ang oras para makaalis na rin. Mula nang lagyan nila ng pangontra ang parisan na yon, wala na ring naging operasyon ng parisan nila Marie. Maraming kalalakihan ng lalungkot dahil hindi na nila nakikita ang 3 magagandang babae. Buong akala nila ay hindi na magpapatuloy ang parisan na yon. Pero nagulat na lamang sila nang malaman na hindi lang pala ang parisan nila Marie ang meron. Sa impormasyong nakaabot sa kanila, meron din parisan sila Marie sa iba't ibang parte ng kanilang probinsya. Karamihan matatagpuan talaga sa kagubatan ng mga parisan nila. 4 na araw pa lang ang nakalipas, pero napakarami nang nangyari. Lalong kumalat ang usap-usapan na nangunguha na naman ng mga tao ang mga aswang. Hindi na sa kanilang lugar, pero talamak yon sa ibang mga barangay. Dahil dito, nakataas na ang pagiging alerto ng mga albularyo sa iba't ibang samahan. Ano ngayon ang gagawin niyo? Napalayas niyo nga rito sa atin. Nasa ibang mga lugar pala lumipat. Ano pa ba? Eh di tutugisin namin ang mga hinayupak na yon. Sige, mag-iingat kayo. O ikaw Benji, alalayan mo tong papa mo. Matanda na to. Baka mamaya rayumahin habang nakikipaglaban to. Anong akala mo sa akin, Gurang? Matanda ka naman na talaga Ano bang akala mo sa sarili mo? Ay nako, yan na naman kayo sa edad nyo. Mamaya na nga yan. Nag-iisip kami kung anong gagawin. Sige, bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Pupunta na ako sa kapatid ko at may gagawin kami. Naglakad na palabas sa matandang babae at dala pa nito ang ilang gulay na nakalagay sa malaking plastik. Bumuntong hininga na lamang din si Benji. Kahit hindi man siya dapat ang problemado, sumasakit na rin ang ulo niya. Magsasalita pa sana si Benji nung gabing yon nang biglang dumating si Almar. Humahangos na pumasok ng kanilang bakuran ng binata. Hingal na hingal at kitang-kita nila ang pagkabahala sa mukha nito. Yung ano? Yung ano? Yung ano nga kasi? Para ka naman timang Kumalma ka nga. Ano ba yun? Yung mga aswang. Meron na naman silang kinuha. Sa tapat pa mismo ng bahay namin. 3. Kailangan natin silang iligtas. Dinampot na agad nila ang kanilang mga sandata. Mabilis silang tumakbo patungo sa harapan ng bahay nila Almar. Sinuri na muna ni Mang Lanorio ang paligid. Nakita niya ang laway ng mga aswang na nasa sahig. Dahil dito, nalaman ni Mang Lanorio na mga tiktik ang mga nangunguha ng mga tao. Madali lang malaman kung saan pumunta ang mga tiktik na yon. Samahan niyo ako. May inilabas na kung anong botelya matanda. Yun ang ginamit ni Mang Lanorio para alamin kung saan dumaan ang mga tiktik. Sa kakalakad nila ay nakapasok na rin sila sa masukal na kagubatan. Hindi sila nakapagdala ng kahit na anong ilaw kaya hirap sila sa kanilang dinaraanan. Ilang beses na silang sumasabit sa mga nakaharang na sanga pero hindi nila yun iniinda. Pa, sigurado ka bang dito sila dumaan? Parang shhh, Huwag ka maingay. Nang marinig na nila ang nagsisigawan ng mga tao, dito na nila mas binilisan ang paglapit sa mga yun.
Naabutan nila ang 4 na aswang na pilit kinakaladkad ng 3 tao. Nagulat ang mga aswang at napatigil sa kanilang ginagawa. Paisasahog na naman sana kayo sa parisan ninyo, ano? Pwes, nandito ako para pigilan kayo. Pa, kasama mo kami. Nandito pala kami. Hindi tumugon sa kanila ang 3 aswang. Binitiwan ng mga yun ng 3 tao. Kung maliwanag lang, makikita nila ang nalilisik na mga mata ng mga ito. Pero tanging ang mabangis lang na pag-angil ng mga ito ang malinaw para kina Benji. Hindi nagtagal, lumusob ang mga yon. Naging 1 versus 1 ang kanilang labanan. Sa unang sagupaan, napangiti si Mang Lanorio dahil nakikita niyang nagagamit ng 3 binata ang mga naituro nila. Kaya naman, naging kampante na rin ang matandang si Lanorio na kakayanin nila Benji ang mga aswang. Akala nyo hindi kami handa, ah. Yun ang akala nyo. Walang yung mukha yan. Kahit madilim, alam mong pangit eh. Akala mo, pinaglisa sa mga ng loob. Nang muling umatake ang mga aswang ay nagawa nilang makadepensa. Hindi makatama ang mga nilalang. Organisado ang galaw ng 3. Kalkulado rin nila ang paglapit ng mga yon. At kahit na may kadiliman, malakas din naman ang kanilang pakiramdam. Tinamaan ni Benji ang isang aswang sa leeg. Tagas agad ang dugo mula rito. Nang dahil doon, napatigil na muna ang mga aswang. Para bang bigla na lamang nabahala ang mga yon. Sabihin nyo sa boss nyo, tutugisin namin kay lahat. Gigil na umalis na lamang ang 4 na aswang, habang ang 3 biyag naman na tao ay agad ring tumakbo palayo. Dapat hindi na natin sila pinatakas eh. Makakapaganda pa sila eh. Tama na rin ang ginawa ni Mang Lanorio. Para na rin maalarma ang mga aswang. Mababahala sila kaya matitigil muna malamang ang mga parisan nila. Sang-ayon ako dun. Gusto ko pa sanang maglibot-libot pero hindi tayo pwedeng lumakad ng tayo lang. Kaya babalik na muna tayo. Ang malaga naman nailigtas natin yung 3 tao. Nakabalik sila sa kanilang baryo. Gising na gising naman ang mga tao nang ibalita ng 3 nakaligtas ang nangyari. Kinabukasan, naging kilala ang pangalan nila Mang Lanorio at kahit madilim, nakilala pala sila ng mga tinulungan nila. Dahil doon, marami na ang umasa sa kanila at natuwa. Hindi sanay si Benji na kapag lumalabas siya, binabati siya ng mga taong hindi naman siya pinapansin noon. Habang nag-aalmusal, hindi maiwasang maging masigla ng 3 binata. Ganito pala ang pakiramdam pag pinupuri, no? Pakiramdam nila, tayong tagapagligtas nila eh. Andyan talaga. Kaya dapat mas mabuhayan pa tayo ng loob. Dahil meron ng mga taong umaasa sa atin. Pagkatapos yung magalmusal, dadaan tayo sa kampo. Kukuha tayo ng mga bagong sandata natin. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Sa pagkakaalala ko, basketball lang ang alam nating gawin noon eh. Mas ayos nga itong ganito. At least, naiba naman ang trip natin. Sabi nga sa akin ni Mama, nagkaroon na rin daw ako ng silbi. Masaya ako dahil sa mga sinasabi ninyo. Pero mas magiging masaya ako kung walang mangyayaring masama sa inyo sa laban na ito, ha? Huwag lang kayong papadala sa emosyon. Siguradong walang mauuna sa langit. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Pagkatapos, nagtungo na rin sila sa kanilang kampo. Kumuha sila ng mga bagong itak na mas mahahaba at mas matatalim. Kung ano-ano ring pinagdadampot ng 3 binata at pinaglalalagay sa kanilang bag. Handang-handa na rin ang mga kasama nila noong mga oras na yun. Kaya pagsapit ng gabi, nahati ang kanilang grupo. Ang iba ay nagtungo sa mga kalapit na lugar para magbantay. Habang sila Benji naman ay nanatili sa kanilang lugar. 8:00 pa lang naman ng gabi, naisipan na muna ni Benji at Alan na lumabas. Marami-rami pa namang tao sa daan, kaya kahit na papaano, kampante silang walang aswang na darating. Kakaiba mga tao ngayon no? Porque alam nilang narito tayo. Malakas na ang loob nilang lumabas-labas ng bahay. Kasi nga, umaasa sila sa atin. Kung sa bagay, tayo ang pinag-uugutan nila ng tapang. Wala na bang balak umuwi ang pamilya mo? Bakit? Ayaw mo na ba ako nasa inyo? Baliw, wala naman akong sinasabing ganun. Kahit inuubos mo lagi yung hotdog dun, ayos lang naman sa akin yan eh. Curious lang ako bakit di sila nauwi. Ewan, baka may bago na silang bahay sa Maynila. Malapit na sila sa kanilang patutunguhan nang bigla nilang nakita si Marie sa gilid. Nakatayo ito na parang walang nangyari. Kasama nito si Luna.
Agad silang tiningnan ni Luna pero yumuko lang si Benji. Uy, namiss namin kayo. Pasensya na't di na kami nakapagtinda. May nangyari lang kasi sa parisan eh. May mga nakapasok na naman kasi. Saan na kayo? Eto, ayos lang naman. Anong pinagkakabalan niyo bukod sa humawak ng bola? Pinagkakaabalahan? Eh di, humawak ng sandata. Patingin nga ng sandata kung malaki. Ha? Sandaling tumingin si Benji sa babae. Patid niyang inaakit lamang siya nito kaya natawa na lang siya. Hindi na kasi siya madadala sa pagiging malambing at pagiging wild ng mga babaeng yon. Nakatatak na sa kanyang isipan na aswang ang magkakapatid. Benji, meron lang sana akong gustong ipakiusap. Ano yun? Huwag na kayong makialam. Makialam saan? Alam mo kung anong sinasabi ko. Meron din akong gustong ipakiusap. Ano yon? Tigilan nyo ng ginagawa nyo kasi mamamatay lang kayo. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ng dalaga. Pati na rin ang babaeng si Luna ay nakangiti na rin. Pagtingin ni Benji kay Alan, nakatulala na lang ito. Parang wala na naman ito sa sarili. Napagtanto ni Benji na nasa ilalim na ng hipnotismo ang lalaki. Anong ginawa mo sa kanya? Si Luna ang biyasa pagdating sa paggamit ng hipnotismo sa aming tatlo. Good luck na lang sa kaibigan mo kung makabalik pa siya sa dati. Dahil mula ngayon, tauhan na namin siya. Uy! Alan! Naalarma na si Benji noong mga sandaling nakita niyang tila wala na sa sarili ang kaibigan niya. Lumapit ito kay Luna, pero nagulat na lamang sila nang biglang sakalin ni Alan si Luna. Ano ang alam mo sa akin, tanga? Hindi mo na magagawa sa akin ang ginawa mo noon, no? Malakas na inalis ni Luna ang kamay ni Alan. Napatras ang dalawang babae, habang si Alan naman ay patawa-tawa na lamang. Paano nangyaring nakawala ka kagad sa hipnotismo ni Luna? Nakawala? Bakit naman ako makakawala? Eh hindi naman niya ako nahuli una pa lang. Feeling cool na naman to. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ni Mang Lanorio, ako lang daw ang hinihipnotize nito dahil sa ating tatlo ni Almar. Ako lang ang mahina utak. Ako madaling kontrolin. Masakit pero totoo. Kaya tinanggap ko yun at binigyan niya ako ng kwintas na kokontra sa trip ni Luna. Walang ya talaga matandang yun. Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo ha. Tatay ko yun. Palibhasa, mukha kang walang tatay eh. Magbabago na sana ng anyo ang dalawang babae pero hindi nila nagawa dahil marami pa ring tao. Kaya naman naisipan na lamang ng dalawa na tumakas. Pero hinawakan bigla ni Benji sa kamay si Marie. Mahigpit ang pagkakahawak niya kaya hindi ito agad umalis. Bitiwan mo ko. Hindi kita mahal. Anong pinagsasabi mo? Napatingin ang mga tao sa kanila. Nagmukha tuloy silang nananakit ng babae noong mga sandaling yon. Kaya naman, hindi na natiis ni Benji na ipaalam din sa mga tao ang tunay na kulay ng dalawang babaeng yon. Etong dalawang ito! Sila ang dalawang babae na nasa bagong parisan! Mga aswang sila! Malakas na inalis ni Marie ang kamay ni Benji. Kaya ang hinawakan na lamang ni Benji ang damit nito. Sa pagpupumiglas ng babae, nasira ang damit at ang tanging suot na lamang ni Marie ay ang bra at panty nito. Napanganga si Benji. Maging siya ay natigilan din at hindi alam ang gagawin. Nakatulala siya kay Marie. Kaya naman sinampal siya ni Alan para matauhan. Hindi nga ako nahipnotismo ni Luna. Nahipnotismo ka naman ng dibdib. Nakalis na ang dalawang babae dahil doon. Nakaramdam ng inis si Benji noong mga sandaling yon. Hindi niya rin kasi inaasahan na gano'n ang mangyayari. Alam ko na ang pwede maging kahinaan natin. Ano? Ang mga katawan nila. Ikaw lang. Damay mo pa kami. Tara na. Kailangan malaman to ng papa mo. Hindi na sila tumuloy sa kanilang pupuntahan. Agad naman silang umuwi at binalita kina Mang Lanorio ang nangyari. Gigil na gigil si Benji na habulin ng dalawa noong mga sandaling yon. Pero sabi ni Mang Lanorio ay maaring bitag lang ang ginawa ni Marie at Luna. Kaya nagdesisyon silang manatili na muna sa kanilang kinalalagyan. Kailangan nating sanayin ang mga sarili nyo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Pagaya na lang po ng alin. Naglatag si Mang Lanorio ng maraming magasin. Larawan nyo ng mga babaeng walang saplot kahit isa. Para saan to pa? Dahil sa kinuwento nyong nangyari ngayon, masasabi kong tama ka, Benji. Yan ang magiging kahinaan ninyo. Tingnan nyo mga magasin na yan hanggang kinabukasan ng umaga. Walang matutulog, walang magsasarili. Kailangan nyo masanay. Kapag naintindihan nyo na ang katawan ng isang babae
ay hindi material na pagpapantasyahan, kundi isang sining ng likha ng Diyos. Doon nyo na maiwasan ng tukso sa oras na ipakita ng mga babaeng yun ang katawan nila. Bakit nyo ito kailangan gawin? Dahil kayo ang magiging alalay ko sa laban. Kapag kayo nawala sa tabi ko, mahirapan akong asikasuhin kayo. Maabala rin ako. Ang gagandang babae nito ah. Siguradong mahirapan si Benji at Almar. Uy, kapal na mukha mo. Sino kaya itong nahuli ng nanay na may larawan ng bolster sa notebook? Hindi ako yun oh. Pinsan ko yun. Ikaw yun. Alam mo, di ko alam ha. O sige na, tama na yan. Intindi natin itong pinagagawa ni Papa. Kailangan natin magseryoso. Isipin nyo na lang na tumitingin lang kayo sa isang obra maestra na hindi nyo pwedeng bastusin dahil ang lumikha ng mga yan ang Diyos. Tumango na lamang si Benji. Pumasok na rin sila sa loob. Nauna nang nakatulog si Mang Lanorio. Habang ang tatlong lalaki gising pa rin sa silid ni Benji. Abalang-abala silang tinitingnan ng mga hubutubad na larawan sa magasin. Nasa isang pahina pa lang si Benji, pero pinagpapawisan na siya. Ganon din ang lalaking si Almar. Habang si Alan naman, parang normal na lang sa kanya ang mga bagay na yon. Hanip si Alan ah. Parang hindi man lang tinatablan. Ganyan siguro talaga kapag dati ng kolektor ng ganyang magasin, no? Kapal na mukha mo. Sadyang mahilig lang ako sa art na nilikha ng Diyos. Lukuhin mo, lelang mo. Wala ka maluloko dito, no? Pwede ba manahimik na muna kayo? Nako-concentrate yung tao eh. Nakipit balikat na lamang ang dalawa. Habang si Benji naman ay pinagpatuloy na lang din ang ginagawa. Hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang senaryo nila ni Marie. Sa buong buhay niya kasi, yun ang unang pagkakataon na nangyari yun sa kanya. Nakakakita na rin naman siya ng babaeng nakabra sa ilog, pero iba ang dating sa kanya ni Marie. Mas nangibabaw sa kanya ang kanyang pagnanasa kaysa sa ideyang kailangan niya itong paslangin dahil ito'y isang aswang. Bumuntong hininga na lamang ang lalaki saka pumikit ng ilang segundo. Inabot na sila ng kinaumagahan kakatingin sa mga larawan ng babae. Nang magising na si Mang Lanorio, saka naman sila nakatulog. Matagumpay nilang natapos ang oras nang walang nagpupunta ng banyo. Hapon na nang gisingin sila ng matandang lalaki. Gising. Kumusta pakiramdam? Wala naman. Parang normal lang. Itong si Benji, ang init ng katawan. Parang lalagnatin. Kaya nga po eh. Halatang ano? Ano bang gagawin natin ngayong hapon? Ano pa? Di magbabantay sa lugar natin. Mag-iikot-ikot tayo ngayon. Huminga ng malalim si Benji. Medyo masama kasi talaga ang pakiramdam niya. Pero sasama pa rin siya sa lakad nila. Maya-maya lang matapos nilang magmeryenda, sinimulan na rin nila ang paglalakad. Kada bahay ay nilalapitan nila at tinatanong. Sinusuri na maayos. Kapag nasisiguro nilang wala ng aswang doon, binibigyan nila yon ng pangsabit sa pinto. Isang uri ng proteksyon sa mga aswang. Nang maikot na rin nila ang buong lugar nila, nakaramdam na rin ng pagod ang apat. Pansamantala na muna silang tumigil sa gilid ng tindahan ng tinapay. Habang nagpapahinga, isang matandang lalaki ang nakita nilang dumating. Maayos ang postura ng lalaki. Unang tingin pa lang, parang mayaman na ito. Pwede ba magtanong mga makikisig na lalaki? Hindi kami makisig pare, pero ano bang itatanong mo? Ilaw ka ba? Ilaw? Ang pinagsasabi nito. Pero bakit? Kasi ang sarap mong patayin sa gabi. Naglakad na rin palayo ang matandang yon. Wala na itong sinabi kundi yun lang. Bagay na nag-iwan ng kaunting pagtataka sa kanila at kawirduhan. Ilaw? Masarap patayin sa gabi. Tama naman, di ba? Sa gabi pinapatay rin ng ilaw kapag matutulog na. Biglang hinabol ni Benji ng tingin na matanda. Pero laking pagtataka niya nang hindi na niya agad yun nakita. Wala namang kanto na lilikuan kaya isang malaking katanungan kung papaanong nawala agad yon. Bakit na? Anong problema? Hindi niyo ba naintindihan ang sinabi niya? Naintindihan. Tungkol sa ilaw lang naman yun eh. Hindi. Pick-up line ang tawag doon. Tama. Pick-up line nga. May ibang ibig sabihin ng matandang yon. Ano naman? Sinasabi niyang papatayin ka niya mamayang gabi pa. Aswang ang matandang yun. Tingnan niyo, nawala ka agad. Aswang? Bakit hindi ko naramdaman yon? Mang Lanorio, diba sabi sa amin nung nagturo sa amin?
May mga ganun talagang aswang, hindi mo mararamdaman. Tara, bilis! Hanapin natin! Nagmamadali silang makalis ng tindahang yon. Pero bigo na silang makita pa ang matanda. Namukuan naman nila, pero wala na itong iniwan na bakas. Baka umalis na siya. Binigyan niya lang tayo ng babala. Pa, mukhang ikaw ang target nila. Mukhang siya rin ang pinuno eh. Dumaan pa ang ilang oras sa tuluyan nang nanahimik ang paligid. Binigyan na kasi nila ng abiso ang mga tao na hanggat maaari, huwag na munang lalabas. Habang naglalakad patungo sa dulong parte ng kanilang baryo, nakita nilang lumabas sa gilid ng 3 babae. Pinangunahan ito ng babaeng si Marie. At sa puntong yon, nag-init agad ang katawan ni Benji nang makita ang suot ng mga yon. Halos mga walang suot. Bra at panty na lang ang suot nito. Uy, magtino ka Benji ha. Yung ginawa natin kagabi, alalahanin mo. Isipin mo lang yan na sining ng Diyos yung mga nakikita mo. Tumango-tango na lang siya ng ilang beses. Huminga siya ng malalim para kumuha ng lakas ng loob. Kailangan niyang labanan ng pagnanasa na kanyang nararamdaman. Kayo pala ang magagandang babae na sinasabi nitong mga binatang ito. Saan ba kayo galing ha? Nag-swimming ba kayo ang lamig-lamig? Huwag mo kaming kausapin na parang magkakilala tayong dalawa. Hindi ka namin close. Nandito ba kayo para pigilan kaming hanapin ang matandang pinuno nyo? Hindi nyo siya malalapitan. Bago nyo magawa yon, kailangan nyo muna kaming harapin. Kami ang makakalaban ninyo. Pwede ba magdamit kayo? Hindi ba kayo nilalamig? Glenda, Luna, ihanda nyo mga sarili nyo. Kailangan nating iligpit ang mga lalaking yan. Humaba na ang kuko ng mga babae. Nagbago na rin ng kaunti ang mukha ng mga yon. Pero ang katawan nanatili pa rin mainit sa mata ni Benji. Hindi nagtagal, lumusob na rin ang 3 babae sa kanila. Napatulala lang si Benji sa gilid, habang sila Mang Lanorio naman ang kusang umarap sa mga aswang na yon. Diyos ko, kumilos ka naman dyan anak! Mapapahama ka dyan, buwang! Galaw-galaw! Pumikit sandali si Benji at sa pagdilat niya, buo na ang kanyang loob. Handang-handa na siyang harapin ang babaeng si Marie. Hawak niya ang mahaba at bagong itak. Kumikislap pa ang talim nito dahil sa liwanag na tumatama. Kakayanin kita, Marie! Kakayanin kita! Sigurado ka ba? Baka bigla ka nalang lumuhod mamaya sa harapan ko. Lumundag ang babaeng si Marie patungo sa kanya. Kinakalmot-kalmot siya nito at patuloy niya naman itong iniilagan. Nakatingin lang siya sa mukha ni Marie para hindi siya maakit. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, nahagip niya ang babae sa braso. Agad na dumaloy ang dugo mula roon. Mahusay ka pala, Benji. Ganyan ang gusto ko sa mga lalaki. Mauhusay. Gumapang ang dalaga at tumalon ng mataas. Pumaibabaw ito kay Benji. Nang maramdaman niyang gumagalaw-galaw ang dalaga, tila nawala na naman sa wisyo ang lalaki. Ito lang pala ang katapat mo eh. Akmang kakalmutin na ito ni Marie pero biglang nakalapit si Mang Lanorio. Sinipa niya ng malakas ang dalaga kaya tumalsik ito. Hinila naman agad ng matandang lalaki ang kanyang anak. Anak, kailangan mo na matinding focus. Kung hindi, ikaw ang matatalo niyan. Tumango na lamang si Benji. Huminga siya ulit ng malalim. At hindi na niya hinintay pang lumapit sa kanya ang babae. Dali-dali na niyang inatake si Marie. Makilang ulit na niyang hinagupit yun. Nagulat ang dalaga dahil tila mas lalong gumaling na ang lalaking si Benji. Nang makakuha pa ng tiyempo, tinaga ni Benji ang babae at tinamaan naman yun sa balikat. Noong mga sandaling yun, pakiramdam ni Benji ay matatalo na niya ang babae. Pero nagkamali pala siya ng hinala. Nagulat silang lahat, lalo na si Benji, nang alisin na ng dalaga ang bra nito. Dahil dito, parang masisiraan na ng ulo ang binatang si Benji. Tuluyan na itong nawala sa wisyo. Sinamantala na yun ang babaeng si Marie. Kinalmot niya si Benji. Kahit nakailag siya ng bahagya, naramdaman niya pa rin ang hapdi. Bakit? Hindi mo ba ito nagugustuhan? Pambira si Benji! Parang nabubuang na! Nilapitan agad ni Mang Lanorio ang kanyang anak. Sinampal niya ito ng malakas ng 3 beses. Sa lakas ng sampal, dumugo pa ang labi. Maging si Marie ay hindi niya rin inaasahan yon. Magising ka sa katotohanan. Pamamatay kang walang naitutulong. Natauhan na naman si Benji. Nakaramdam ng galit ang binata. Inis na inis siya nang lumapit siya kay Marie. Sa puntong ito,
wala nang pakialam si Benji. Kahit ingudngud pa siya sa dibdib nito, dahil sa wakas nakuha na rin niya ang tamang focus. Tinamaan niya sa tagiliran si Marie, habang si Glenda at Luna naman nagiging tagilid na rin sa laban na yon. Kaunti na lang, todas na mga ito. Tara na, tapusin na natin ang mga hubaderang ito. Pumorma na silang apat. Nang sila naman ang lumusob, si Marie lang ang nakailag, habang ang dalawang babaeng si Glenda at Luna natuluyan na sila ng dalawa. Galit na galit si Marie sa mga sandaling yon, pero wala itong magawa kundi ang umalis na lamang at magsumbong. Napatay man nila ang dalawang babaeng aswang, hindi pa rin sila pwedeng makampante, dahil hanggat nabubuhay si Marie at ang matandang hinahanap nila, hindi pa rin mapayapa ang kanilang isipan at ang kanilang lugar. Kinuha nila ang bangkay ng dalawang babaeng aswang at tinatid sa barangay. Sa mismong gabi din na yon, lumabas ang mga tao para saksihan ang pagsunog ng katawan ng dalawang aswang. Nagdidiwang agad ang mga tao, pero sila Benji, tahimik lang sila sa gilid. Pasensya na kanina. Wala yun. Nalabanan mo naman at nanalo naman tayo. Ang malaga, pinakita mong kaya mong lagpasan ng pagnanasa mo. Napalingon silang lahat sa bubungan ng barangay nang makita nila ang isang matanda at isang babae na naroon. Naalarma na ang mga tao nang mapagtantong ang dalawang yon ay mga aswang. Si Marie ang babae, kasama nito ang matandang lalaki. Nasa kanilang palagay, yon ay ang pinuno ng mga aswang. Well, kagaya ng inaasahan ko, mababaw ang kaligayahan ng mga tao. Nakapatay lang nagdiwang na. Mga ignorante! Ikaw ba ang amo ng tatlong babaeng kalaban namin? Oo, hindi lang basta amo. Ako rin ang may-ari ng parisan na sinira ninyo. Ikaw pala ang pasimulo ng lahat ng ito Lintik ka pala kung ganon. Wala ka bang pambili ng karne ng baboy o baka? Bakit karne ng taong ginagamit mo? Mas malinamnam kasi ang karne ng tao. Human meat is so delicious. Walang iyang matanda to, pa-English pa eh. Bumaba ang matandang si Demetrio. Inihanda naman nila Benji ang kanilang sarili. Alam nila sa mga sandaling yon, magsisimula na naman ang labanan. Alam niyo bang nanggigigil ako sa mga mukha ninyo? Dahil kayo, sinira niyo ang negosyo ko. Wala kaming pakialam kahit na mukha mo pang masira. Hindi na nagsayang ng oras sa matandang aswang. Bigla-bigla na lamang itong nagbago ng anyo. Pumangit ang mukha nito at humaba ang buhok. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Lanorio. Ngayon lang kasi siya nakakita ng lalaking kubot na aswang. Gumala ang mahaba at makakapal na hibla ng buhok ni Mang Demetrio. Noong mga sandaling yon, alam na nilang mahihirapan sila sa laban. Kaya naman, nagiwahiwalay na sila ng pwesto. Pinalibutan nila ang aswang na si Demetrio. Sabay-sabay silang umatake pero hinawi lang sila ng malakas ng buhok nito. Bakit ba nga ba ng buhok ng siraulong yan? Kubot yan. Isang uri ng aswang na humahaba ang buhok. Pero hindi ko alam kung bakit may lalaking kubot. Kadalasan, babae lang kasi. Hindi na naituloy ni Mang Lanorio ang kanyang sasabihin nang pumulupot sa katawan nito ang hibla ng buhok ni Demetrio. Inangat siya ni Demetrio at inilapit at pinagsasampal ni Demetrio si Mang Lanorio ng maraming beses. Walang iya ka. Ikaw ang pasimulo ng lahat ng yan Ayan, sampal ka ngayon. Mga pre, bilis! Agad na tumakbo ang tatlong lalaki patungo kay Mang Demetrio. At sa pagkakataong yon, nagawa na nilang patamaan ang matandang aswang. Tinaga nilang tatlo si Mang Demetrio sa katawan. Dahil dito ay nabitiwan nito si Mang Lanorio. Hindi pa sila nakontento. Sinuntok pa ni Mang Lanorio ang aswang ng ilang beses para makaganti. Pagkatapos ay agad na rin silang lumayo dahil nagbabadya na naman ito ng pag-atake. Siraulong aswang yan Ang sakit ng sampal. Sabi mo sa amin, ano kainaan ng mga kubot? Sa dibdib. Sa dibdib natin siya kailangang birahin. Hindi pa sila tapos mag-usap ay agad nang gumala ang buhok ng kanilang kalaban. Nagtakbuhan na muna sila para hindi sila mapuluputan. Nang makarating na sila sa gilid ng mga kabahayan, pansamantala silang nakapagpahinga. Nakita nila ang buhok na parang may sariling isip na umaharap sa kanila. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, putulin natin ang buhok.
Mababaliw yan kapag naputol ang buhok niya dahil mahalaga yun sa mga kubot. Kakatingin nila sa labas, hindi na nila nabantayan na nasa likuran na pala nila ang buhok. Hinila si Alan palabas at si Almar. Samantalang nakailag naman si Mang Lanorio at si Benji. Hindi nyo na ako matatakasan! Papalagpasan na sila nang biglang mablot na rin ang kanilang paa. Pare-pareho na silang bihag ni Demetrio sa mga sandaling yon. Mari, halika! Di ba galit ka sa kanila? Ikaw ang tumapos sa kanila. Pero bago yon, bigyan na muna natin sila ng pagkakataon para makapagpaalam sa mundong ito. Sinabi ko naman sa inyong wala kayong panama sa pinuno namin, di ba? Ngayon, sisihin nyo na lang ang mga sarili nyo dahil mamamatay kayong walang magagawa. Marie, itigil nyo na to! Bakit naman namin gagawin yon? Nagninegosyo lang kami. Pwede naman kayo magnegosyo nang hindi dinadamay ang mga tao eh. Mali ang ginagawa nyo. Kaya nakikiusap ako sa inyong itigil nyo na to. Bigla ka yatang bumait ngayon, Benji. Nasaan na ang tapang mo kanina? Pre, wala kang mapapala sa pakikipag-usap dyan. Siraulo na mga yan. Ikaw, matandang aswang, anong pangalan mo? Kanino ko pa hinihintay na tanungin niyo ang pangalan ko? Sa wakas, may pagkakataon na rin ako magpakilala na maayos. Ako nga pala si Demetrio Loresca, ang pinakamayamang aswang sa balat ng lupa. Pero dahil sa mga kutong lupa na kagaya nyo, nabawasan ang yaman ko. Kaya naman, Marie, paslangin mo na mga yan bago pa ako mailis. Masusunod, mahal na pinuno. Sandali lang. May gusto lang ako sabihin. Aba, mukhang mamamaalam ka na. Sige, magsalita ka. Meron kang 10 segundo. Nagkakamali kayo ng akala na ito na ang katapusan namin. Alam niyo bang meron akong misis na hindi nga manunugis pero dati namang Amazona nung kabataan niya pa? Si Mama? Amazona? Manahimik na kayo. Hindi na ako natutuwa sa inyo. Tatagay na sana ni Marie si Mang Lanorio nang biglang may tumarak na palaso sa leeg ng dalaga. Nang makita nila si Aling Oryang sa gilid, may hawak-hawak na yung pana. Hindi pa nakontento ang matandang babae. Tinira pa nito ulit ng isang palaso ang babaeng si Marie. At sa pagkakataong yun naman, tinamaan na ang dalaga sa ulo. Dahilan para tuluyan na nga itong bumagsak. Sinunod naman ni Aling Oryang na pukuli ng palaso ang matandang si Demetrio. Tinamaan ang matandang aswang sa bandang balikat kaya nabitiwan nito ang mga bihag. Mambihirang mga siraulo ito. May hinang nila lang. Hindi nyo ba kaya ang isang yan? Matanda na yan. Mabuti na lang at dumating ka. Kung hindi, baka wala na kami. Ma, Amazona ka pala? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Bakit? Nagtanong ka ba? O siya, mamaya na ang usapan. Unahin na muna natin itong matandang aswang na ito. O ngayon, nag-reunion na kayo. Mas maganda yan para sabay-sabay ko na rin kayong mapapaslang. Muling gumalang mahahabang buhok ng aswang. Pero dahil tumaas ang kanilang moral, hindi na sila nababahala sa mga buhok na yon. Agad-agad nilang pinuputol ang mga hibla. Magaling ang ginawa nilang pag-atake kaya hindi agad nakapaganda si Demetrio. Ilag lang ng ilag ang matandang aswang. Natataranta na ito at hindi alam ang gagawin. Sa puntong yon, napagtanto ni Benji na hindi naman pala talaga malakas ang aswang na yon. Parang ang hindi rin yun sanay sa pakikipaglaban. Halatang takot nang mawala na ang mahahaba nitong buhok. Natatakot ka na ba, tanda? Bakit naman ako matatakot sa inyo? Hindi nyo nga ako matatalo, mga inutil! Tinamaan ni Aling Oryang ng palaso matandang aswang sa hita. Dahilan para mapabagal nila ang kilos nito. Sinubukan pa ni Mang Demetrio na atakihin ang 3 binata. Pero nakailag lang ang mga yon. Sa halip, tinaga ni Benji ang aswang sa bandang tiyan. Sinundan naman yon ni Alan at Almar. Nang mapalood na ang aswang sa kanilang harapan, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Mang Lanorio. Itinarak na niya ang itak sa dibdib ni Mang Demetrio. Paghugot niya, nakuha pang tumayo ng kanilang kalaban. Hindi ako pwedeng mamatay! Paano na lang ang mga negosyo ko? Hindi pwede! Kami lang bahala sa mga negosyo mo. Gagawin namin ang lahat para lang matigil na yon. Hindi niyo pwedeng gawin yon. Hindi! Tuluyan ang bumagsak ang matandang si Demetrio. Ilang segundo lang ang nakalipas, nalagutan na rin ito ng hininga. Noong mga sandaling yon, ay nakahinga na rin sila ng maluwag.
Diyos ko naman talagang buhay to. Kung hindi ba talaga ako dumating hindi ba ito matatapos? Kaya ka nagpapasalamat ako sa iyo eh. Alam nyo, kung hindi nyo na itatanong, nung araw, itong mama mo, Benji, siya ang tumutulong sa akin kapag may ganitong problema. Mamaya nyo na sabay kwento. Pambira. Parang hindi ko talaga kayo kilala eh. Baka naman sa susunod na araw mabalitaan ko na lang na itong si Mama isa palang birador sa Maynila ah. Ang malaga naman sa ngayon, natapos na natin ang problema. Di ba, may mga parisan pa sila? Anong gagawin natin doon? Kagaya ng sinabi ko kanina, iisa-isay natin ang mga yon at ipapasara. Ang ibang aswang naman na tauhan nila, hahanapin din natin. Madali na lang naman yon dahil mga pangkaraniwang aswang na lang yon. O kahit, wag na kayong sumama Ang mabuti pa umuwi na tayo. Ipapasunog na lang natin ang mga bangkay niyan sa mga tanod. Masisilang umuwi ng mga sandaling yon. Nang malaman ng mga residente ang mga nangyari, ay agad na nagdiwang ang mga iyong kinabukasan. Sikat na naman sila Benji ng mga sandaling yon. Sa katunayan, pinarangalan pa sila ng kapitan. Pero sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon. Isa-isa nilang hinanap ang mga naiwang parisan ni Mang Demetrio. Sinira nila ang mga yon at nang maubos na nila, inisa-isa naman nilang hanapin ang mga natitirang aswang. Nagtagumpay din sila at tuluyan na nga nilang nakamit ang ninanais na katahimikan. Mula na mangyari yon, tila humina na rin ang mga parisan sa bawat lugar. Nagkaroon na kasi ng trauma ang mga tao mula nang kumalat ang tungkol sa paglalagay ng karne ng tao sa parisan. Benji, isasabo mo ba mamaya yung mga kaibigan mo? Anibersaryo ng samahan ngayon, pumunta kayo. Oo pa, pupunta kami mamaya. Siyempre, hindi na rin naman iba sa amin ang mga naroon. Kung hindi dahil sa kanila, baka mangmang kami sa pakikipaglaban. Ay, siya nga pala pa. Baka hindi na namin maituloy yung pagiging manunugis ha. Naisip kasi namin tatlo na mula bukas, maghanap na rin kami ng matinong trabaho. Ay, wala namang problema yon. Masaya ako naisip mo rin yan. Huwag ka mag-alala. Kapag may mga dapat bayaran ako nang bahala sa inyong tatlo. Maraming salamat ma, pa. Nagyakapan na lamang ang tatlo ng mga sandaling yon. Masayang masaya ang kalooban ni Benji dahil pakiramdam niya, mas lalong naging matibay ang kanilang pamilya. Wakas. Parang araw-araw may kompetisyon ng pasar